Sa iba pang balita, nag-inspeksyon ng LTFRB sa Cagayan de Oro upang alamin ang sitwasyon ng service contracting program ng lungsod. Si Jem Thompson sa detalye live. Rise and shine, Jem. Rise and shine, Audrey. Tuloy-tuloy ang service contracting program ng pamahalaan kung saan may mga public utility vehicles na bahagi ng programa. Itong mga diskwentong ito ay tulong para sa ating mga kababayan dahil sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis. Kaya naman puspusan ang pagbabantay ng LTFRB sa mga PUB upang masiguro na maayos itong ipinatutupad. Nitong mga nakarang araw nga lang ay may mga napag-alamang hindi sumusunod sa mga diskwento para sa mga kwalipikadong commuter. Dahil dito, mas pinaiigting pa ang monitoring ng LTFRB. Katunayan, kahapon lang ay nag-inspeksyon ang LTFRB Region 10 sa mga ruta kung saan bumabiyahe ang ilang bahagi ng service contracting program sa Cagayan de Oro City. Sa pangunguna ni Regional Director Aljo Bendijo, personal na pinuntahan ng ahensya ang pagpapatupad ng mga diskwento na siyang makatutulong hindi lamang sa mga driver maging sa mga commuter. Kabilang ang mga bus, jeep at ilang pang public utility vehicles sa programang ito kung saan may 20% diskwento ang nakukuha ng mga commuter. Habang ang mga senior citizen, PWD at estudyante ay may 40% diskwento naman. Layo ng programang ito na matulungan ang ating mga kababayan sa gitna ng national energy emergency sa bansa. Audrey, palagi namang nagpapaalala ang LTFRB sa mga PUB na bahagi ng programa dahil itong mga diskwento ay malaking tulong lalo na dun sa mga araw-araw na nagko-commute. Samantala, Audrey, sa mga oras na ito, banayad pa yung daloy ng trapiko dito sa may EDSA Communing Station. May mga nanggagaling mula Cubao papuntang monumento. At paalala naman para sa ating mga motorista ngayong Huwebes, bawal po ang mga plakang nagtatapos sa numerong 7 at 8 simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Audrey? Maraming salamat, Jem Thompson.